Nasa linya na natin, hindi na natin patatagalin para hindi na siya mag-antay sapagkat nasa linya na natin si Ma'am Charisma Love Gado Gonzales. O di ba pangalan pa lang, pagmamahal na kaagad at may karisma pa. Ang Senior Science Research Specialist po ng Development Communications Division ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute. Good morning, Ma'am Love. Yes po, Ma'am Tuesday. Good morning po. Ang ganda namang banggitin ng pangalan niyo, ma'am. Bukod sa love, may karisma pa. Saan ka pa, di ba? Thank you po, Ma'am. Opo. Ma'am, ito nga pong nabalitaan namin. Aba mayroon daw pagkalat na mga peking account gamit ang pangalan ng Philippine Rice Research Institute at yung RCEF Extension Program. Ang layunin, manloko ng kapwa, lalo na nung ating mga magsasaka. Ay, paano po ba ninyo na-discover itong scam na ito at kailan pa po ba ito kumakalat? Opo, Ma'am Tuesday. Nitong nakaraan nga po ay naging target ng mapaglinlang na marketing ploy ang mga social media pages ng gobyerno. Kasama na rito ang DA PhilRice o Philippine Rice Research Institute ng Department of Agriculture at ng mga programa nito kabilang na ang Seed at Extension Program ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Napansin po namin na marami po ang nagsishare ng post mula po sa fake pages po na ito na nagsimula nitong last week po ng July at hanggang ngayon po ay umiiral pa. Sa anong paraan po ba sila nanloloko ng kanilang kapwa, lalo na yung ating mga kaibigan magsasaka? Opo, ginagaya po ng mga fake pages na ito ang ating mga content para po siguro magmukhang legit ang kanilang mga pages. Pero ang pagkakaiba po natin sa mga fake pages po na ito ay sila po ay nagbebenta ng fertilizer na isang produkto na kung tawagin po ay super seed fertilizer. Nagbumukha pong legit ang kanilang post dahil po at first glance, marami po ang kanilang mga reacts at engagement. Pero kung titingnan po natin ng mabuti, gumagamit po sila ng Facebook ads kaya po mataas ang kanilang reach. Ayun. So far ma'am, sa monitoring po ba ninyo, ay mayroon na silang mga nabiktima? Gaano nakalawak itong ginawa nilang mga panloloko? Sa awa po ng Diyos ay wala pa po kaming natatanggap na report na naloko po ang ating mga magsasaka ng mga pages na ito po dahil po siguro ay tayo'y umaksyon agad na i-report ito sa Facebook at dahil din po may kaakibat na presyo, mukhang may kamahalan din yung binibenta po nila na fertilizer. Kaya po nagdadalawang isip po ang ating mga magsasaka po na patulan ang pambubudol po nila. Kita nyo naman yan mga kapuso ha. Samantalang ang niloloko din naman nila katulad din natin na alam mo, hirap na nga mamuhunan dyan sa pagbubukid. Tapos gugulangan mo pa sa presyo nung ibinebenta yung mga fertilizer. Pero namimigay po ng libreng fertilizer ang gobyerno, di po ba? Yes po, under the National Rice Program ay nagbibigay po tayo ng fertilizer sa mga libreng ayudang fertilizer sa mga magsasaka po. Ayan, so siguro ito magsilbing babala doon sa ating at paalala sa ating mga magsasaka na wag po kayo basta-basta maniniwala sa mga ganyang mga alok. Kapag nakita nyo yung account na nakapangalan ay Philippine Rice Research Institute, so ano ang pwede nilang gawin ma'am para malaman na legit na account ito ninyo ng Philippine Rice Research Institute? Ano po ba yung titignan nila o kailangan nilang i-verify? Kanino nila tatanong yan kung legit ba o hindi? Opo, malalaman po natin ang mga scam pages na ito sa pamamagitan po ng ating mga pagkakaiba. So, ang ating legit page ay meron pong blue badge at may mga followers na hindi po bababa ng 1,000. Ayun. Kahit po ginagaya nila ang ating mga post, makikita po natin na nagsimula lamang ang kanilang posting nitong July at August po ngayong taon. Ang ating legit pages ay matagal nang nagsimula noon pang 2011, 2020 at 2021. Ayun. So, kapag nakita po ninyo yan na yan ay kagagawa lamang, sabi nga ni Ma'am Love, July, August lang pala yan sinimulan. So, mabilis po ninyong matutukoy kung yan ay lehitimo o hindi na
account, social media account. Ay, natukoy na po ba, Ma'am Love, kung sino yung mga nasa likod ng scam na yan? Mayroon na ba kayong mga, ano bang tawag dyan? Anong hakbang ang gagawin ninyo para sila naman mapanagot o makall ang attention? Yes po. Hindi pa po natin natutukoy kung sino po yung talaga yung mga tao na sa likod po ng mga ito. Pero ang mga ito po ay siguradong yung gusto pong kumita mula po sa super seed fertilizer po na ito. Pero atin na pong nai-report sa Facebook ang mga fake pages po na ito at atin na lamang pong hinihintay yung kanilang aksyon. Mhm. Mas mapapabilis po ang ating pag-take down sa mga pages po na ito kung mas marami po ang magre-report, kaya po kami ay umaapila sa inyong tulong na i-share ang ating post tungkol po rito at i-report ang mga pages na nang i-scam. Ayun. Saan po nila pwedeng ma-report ito, Ma'am Love? Opo, doon po mismo sa Facebook page ng scam po na page na ito. Meron po doong tatlong tuldok sa gilid, sa right side po ng page at i-click lang po nila yung report this page. Oh, automatic na po yun, ma'am, pagka clinic na yon. Yes po ma'am, diretso na po yun sa Facebook. Nakipag-ugnayan na po ba kayo sa mga otoridad para matukoy kung sino yung mga nasa likod nito? Ang unang action po namin dahil wala pong mukha talaga sa ngayon ang mga nasa likod po ng mga to. Sa Facebook, report po muna ang aming una pong naging action. Mhm. So, hindi pa nati-take down po. Ang yes po, yung RCEF Extension Program page ay hindi pa po nati-take down. Mhm. So, mayroon na po bang tugon sa inyo yung pamunuan ng social media page na ito para aksyonan itong inyong nire-report na sumbong sa kanila? Yes po ma'am, dahil yung pong DA Philrise page na scam, na fake page po ay na-take down na po. So maasa po kami na susunod na rin po ang ibang pages po na ma-take down. Ayan. So, bigyan nga po ninyo ng payo yung ating mga kababayan, lalo na yung mga magsasaka na baka, alam nyo yun, mga bumigay dito sa ganitong mga uri ng panghihimok para naman hindi sila mabiktima. Yes po, amin lang pong pinapaalalahanan ng ating mga magsasaka na wala pong ini-endorsong anumang produkto ang DA Philrise at RCEF programs, lalo na po ng fertilizer. Ang atin lamang pong pinapalaganap na inyo pong makikita sa aming pages ay ang mga science-based na pamamaraan kung paano nila matutukoy ang kailangang o kailan sila magpapataba. Ngunit ang mga ito po ay hindi natin na pinopromote na for sale. So kailangan po nilang maging mapagmatsyag, mag-ingat at i-report po agad ang mga kahina-hinalang pages kapag ito ay meron ng for sale na salita po sa kanilang mga posts. Ayun, yun ang magic word. Pag Yes mayroon po, na ma'am. kayong nakita mga kapuso na for sale, naku, magdalawang isip na po kayo. Kasi baka kayo na nga ay talagang niloloko na mga yan. Sabi nga ni Ma'am Love, mayroong libreng fertilizer na binibigay ang ating gobyerno para sa inyo. At hindi kayo bebentahan ng ganyan. Yes po. Ayan. Tama po, ma'am. Alright. Nasa inyo ang pagkakataon, Ma'am Love, para himukin yung ating mga magsasaka. Paano ba sila magkakaroon ng mas magandang ani o produksyon sa tulong na rin po ng Philippine Rice Research Institute? Ngayon, ano po ba ang iniaalok ngayon ng inyong tanggapan para sa ating mga magsasaka sa buong bansa? Opo, ang DA Philrise po ay patuloy po na nananaliksik at nagpapalaganap ng mga modernong teknolohiya sa pagpapalayan at ilan po sa mga teknolohiyang ito po ay ipinapatupad po under the Rice Competitiveness Enhancement Fund Program. So ang hinihimo po namin kayo na maging miyembro, maging eligible members ng RSBSA. Tanungin na lang po natin ito sa ating mga local at city municipal offices para po makapagparehistro sa RSBSA po na ito po. And hinihimok din po namin mga magsasaka na i-like lang po ang mga legit pages po natin para po updated po kayo lagi sa mga impormasyon na makakatulong po sa pagpapataas ng ating mga ani at pagpapababa po ng ating mga gastusin sa pagpapalayan.
Ayan. Ma'am Lab, mayroon ako hihabol. Yung bang Yes po. 29 pesos na bigas na iniaalok ngayon ng ating gobyerno para doon sa mga vulnerable sector, may ambag po ba dyan ang Philippine Rice Research Institute? Ang ambag po dito ng PhilRice ay yung kinokonek po namin yung mga magsasaka doon po sa members po ng Kadiwa project para po Mhm. sila ay makapag-supply po ng mga sa mga mamamayan ng bigay sa mas mababang presyo po. Ayun. Okay, with that, Ma'am Love, sa susunod po rin magkabalitaan tayo tungkol sa mga ginagawa ngayon ng PhilRice para makatulong doon sa mas malaking produksyon ng ating mga magsasaka. Salamat po sa oras Diba? ninyo. Thank you so much, Ma'am Tuesday. Thank you po. Magandang Sunday po sa inyong lahat. Good morning po. Thank you po. Mga kaput- Hilingan, walang pinoprotek.